Gandang umaga po sa atin. Ngayon ay huling linggo ng July. Napakabilis po ng panahon. At next month ay August na. Anniversary month po ng Graysville Conservative Baptist Church. Kaya purihin natin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa GCBC. Ngayon po umaga, tayo po ay umawit sa Panginoon. Nakahanda na po ba tayong umawit sa Panginoon sa ating mga tahanan? Naka-online po tayo ngayon sa ating mga sa gagawin nating sermon. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Alam niyo po ba yung awiting Christ is the answer, at saka He is Lord. Yun po ang awitin natin. Okay, awitin po natin sa Panginoon, sabayan niyo po ako. Si Jesu Cristo ang kasagutan. Si Jesu Cristo ang kailangan, tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lamang. Si Jesu Cristo ang kasagutan. Si Jesu Cristo ang kailangan, tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lamang. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli at siya ay Diyos. Ang lahat ay lulod. Ang lahat masasabi na si Jesus ay Diyos. May isa pa po. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli at siya ay Diyos. Ang lahat ay lulod. Ang lahat magsasabi na si Jesus ay Diyos. Tayo po ay manalangin. Tunay Panginoon na si Jesus ay Diyos, siya ang manggagamot, siya ang kasagutan sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa umagang ito. Kami po ay sama-samang sumasamba sa iyo sa loob ng aming mga tahanan, kung saan man kami naroroon, Panginoon. Nakakapanood po ang ganitong online sermon. Salamat po sa iyong pagsama sa amin, Panginoon, at purihin ang iyong pangalan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta na po tayo? Lahat po ba tayo ay nakakaramdam ng pagod? O di kaya ay may nararamdamang karamdaman, sakit? Sa panahon na ito na talagang itong nakarang araw ay panay ang ulan at iinit, nagbabagong panahon at nagkakasakit ang mga tao. At ang karamdaman ay hindi po naiwasan sa mga tao dahil po tayo ay meron pong physical na katawan na napapagod. Minsan tayo ay nagkukulang sa pangailangan ng vitamina o di kaya ay sa ating mga naukulanan tayo, karoon tayo ng mga sakit. Dahil doon ngayon ay usok-usok nga po ang karamdaman. At yun po yung nangyayari sa panahon ngayon, no? Na kakasipon, nagkakaubo. At ito po yung mga sinasabi na symptoms, no? Na tinatawag ng COVID. Pero ano po ba ang sinasabi ng Panginoon o
meron po ba siyang tinuturo kapag ang tao ay may karamdaman? Kaya po bang pagalingin ng Panginoon ang taong may karamdaman? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 4, verse 38 hanggang 41. Lucas chapter 4, verse 38 to 41. Samahan niyo po ako sa aking pagbasa. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyena ni Simon ay may mataas na lagnat. Kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala na. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Ano nga ang karamdaman ng mga ito? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasapian ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit sinuway sila ni Jesus at hindi pinahintulutan magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Ang Diyos po ang nagpahala ng kanyang salita. Ang ating pong title dito ay Christ's Authority over Sickness. May otoridad ang Panginoon sa mga karamdaman o karamdaman. Ang istorya pong ito, pagkatapos po ni Jesus ay umalis sa synagogue, yung sinagoga ay yung lugar na kung saan maraming tao doon napupunta upang makinig sa Kanya. At siya ay nagsisermon doon. Pagkatapos noon, sila ay nagpunta, kasama si James, si Santiago at si Juan, sa bahay ni Pedro. At syempre, alam natin, ang isa niyang kapatid ay si Andres. No? At pagdating doon, ang kanyang nanay sa kanyang asawa o biyena niya ay may sakit. So, si Pedro pala ay merong asawa. Kasi dito, sa istorya, ay may sakit ang kanyang biyenan. At makikita natin dito, naroon yung concern ng mga alagad na marahil kinausap ng Panginoon, pwede ba pagalingin niyo po ang biyena ni Pedro? Kasi siyempre hindi naman po iba sa Panginoon si Peter, isa sa mga alagad. At talagang sumunod, pagkatapos na siya ay iwanan ng kanyang hanap buhay bilang mangingisda, sumunod kay Jesus. At naroon ang kanyang pagnanais na gumaling ang kanyang biyenan. Ano po ang sakit ng biyenan? Napakataas na lagnat po. Siguro ito ay higit sa 37. 37 ba ang normal? Siguro mga nasa 40. Kasi di-describe po ng Bible, napakataas na lagnat. Doon po sa ibang salin, siya po ay may lagnat na critical, chronic, no? Seriously ill. Siguro hindi lamang siya may lagnat, maaaring nagchichimpa. At nakita natin dito ang ginawa ng Panginoon, kanya siyang ginagaling. Tingnan po natin sa verse 39. Ayan, basahin po natin ang verse 39. Verse 38 to 39. No? Nakiusap sila kay Jesus, ito ipagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan, verse 39, ng babae at iniutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala. Si Lucas, ang kanya pong karakter, siya po ay doktor. Physician. Kaya kung mayroong naikabit na pangalan sa kanyang St. Luke's Medical Center. No? Ang pagkakadescribe po ng salita ng Panginoon sa Lucas, siya po ay tumabig si Jesus doon sa biyen ng babae. Kay Mateo po, kasi yung story ito ay na kay Mateo din sa chapter 8, verse 14 to 17, nandyan din po yung story nito. Dahil pinapakilala ni Mateo na si Jesus ay hari, doon sa sulat ni Mateo, ang sabi, hinawakan niya si Jesus. Kasi pinapakilala niya bilang hari. Touch her. And then sa Marcos naman, no, makikita natin na talagang siya ay nagpakilala naman si Marcos bilang servant, si Jesus, hinawakan niya sa kamay. So si Marcos, sabi doon sa kanyang, sa Marcos chapter 1, 29-34, hinawakan sa kamay. Si Lucas, sabi doon ay
hinipo. At dito kay Lucas, tumabi si Jesus. Iba-iba yung kwento, pero ang talagang bungod ng istorya, pinagaling niya ng Panginoon ang biyenan ni Pedro. Kaya dito makikita natin sa una natin outline, when Jesus healed, there was an immediate deliverance and strength. Kapag nagpagaling ang Panginoong Jesus, hindi yung pagagalingin, sige pagagalingin kita bukas, mamaya, mga ilang minuto na lang, kundi agad-agad. No? Tignan po natin sa verse 39. Tumayo si Jesus sa tabi ng higa ng babae, no? Sabi ni Mateo, hinawakan. Sabi ni Marcos, hinawakan ng kamay. No? At nawala ang lagnat. Iniutos niya na mawala ang lagnat. So, ang nilimiin sa ating salita, marahil na dito ang ginawa ng Panginoon, inuutosan kitang lagnat, umalis ka sa babaeng ito. At anong nangyari? Dagli-dagli, siya ay nawalan naglagnat. Biglang na-release yung fever na napakataas. Bumaba, naging normal. At hindi lang yun. Ano ang nangyari pagkatapos na mawalan ng lagnat? Yung ba kapag ikaw ay nagkasakit, tapos nakaka-recover ka na, di ba sasabihin sa'yo, pahinga ka muna para talagang makarecover ka. Yung biyenan po ni Pedro, hindi yun. Hindi siya nagpahinga. At sabi po doon, pagkatapos niyang gumaling, anong ginawa ng biyenan ni Pedro? Tumayo siya. Kaagad-agad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Wow! Nangyari, nakita natin na gumaling, pagkagaling, tumayo, at anong makakainin niyo? Parang gano'n, no? Anong paglilingkod ko sa inyo? Napakabilis! No? Kaya pag ang Panginoon nagpagaling, hindi mo yung bukas o anuman, biglaan. At pag pinagaling ka ng Panginoon, makakatayo ka kaagad, makakapaglingkod ka agad sa Panginoon, makakagalaw ka kaagad. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus pagdating sa pagpapagaling sa karamdaman. At naranasan ito at nakita ito ng kanyang mga alagad. Ano po ang nangyari pagkatapos ito? Sa verse 40, pagkalubog ng araw, so kinabukasan, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Ano man ang karamdaman ng mga ito? Pinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Pangalawa sa outline natin, when Jesus healed all illnesses, no one went away disappointed. Sabi doon sa ibang salin, hindi yung na-disappoint yung mga tao. Pagkalubog ng araw, kinabukasan, eto na, ang dami ng taong dinala sa bahay ni Pedro. At lahat ng may iba-ibang karamdaman. Sabi dito, dinala ang lahat ng may sakit na may iba-ibang karamdaman. Ano pong karamdaman ang naiisip ninyo na meron ng tao? Meron tinatawag na lagnat, yung nangyari sa biyenan ni Pedro. Meron pong tinatawag na diabetes. Yung panahon kaya may diabetes? Kahit. Pero naririnig natin noon, may mga lumpo, diba? May bulag, may pilay, may bingi, mayroong mga talagang hindi makapagsalita, at may mga inaalihan ng masamang espiritu. No? Sa panahon natin ngayon, kung panahon noon ay walang diabetes, walang cancer, walang mga kung ano-ano pang mga sakit na meron tayo ngayon, no? Meron ngayong bago daw sa COVID, itong Delta variant. Yes, bago daw ito, no? At isang matinding virus ito. So ang tao ay may mga ganitong karamdaman ng panahon na yun. Marahil walang ganoon noon. Pero ang mga karamdaman na ito ay pare-parehong nararanasan natin sa panahon ngayon. Ako'y naniniwala kung ang karamdaman noon na pinagaling ng Panginoong Jesus ay kaya rin pagalingin yung mga karamdaman ngayon. Walang exempted na karamdaman. Kahit anong karamdaman, anong ginawa ng Panginoon? Nung kanyang pinagaling ito, umuwi yung mga tao, lahat ay nasiyahan. Ibig sabihin, lahat ng tao may karamdaman na dinala kay Jesus, gumaling. Hindi binigay kung ilan ang bilang ng mga tao. Pero sabi dito, dinala ng mga tao, so marami, ang lahat ng may sakit
Ano man ang karamdaman ng mga ito, anong ginawa ng Panginoon? Ipinatong niya ang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. So walang hindi gumaling. Ang ginawa ng Panginoon, pinatong niya ang kanyang kamay sa lahat ng may karamdaman at lahat ay gumaling. Walang nagreklamo. Walang nagsabi, hindi man ako gumaling. Parang andito pa rin yung sakit. Walang ganun nangyari. Kundi ang sabi ng Biblia, lahat ay gumaling. At nabi pa doon sa ibang salin, nung umuwi yung mga tao, masaya sila. Bakit? Hindi sila na-disappoint. Jesus. At sa kanilang mga isipan, siya talaga ay manggagamot. Pangatlo na makikita natin diyan, dito po sa verse 41 to 42. Sabi dito, pinalayas din niya ang mga demonyo ng mga taong sinasapian ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Ano pa po ang ginawa niya? Yung mga sinasapian ng masamang espiritu. Pangatlo na outline natin dyan, when Jesus healed, even demon-possessed were cast out. Yung mga demonyo na nandoon sa tao, cast out. Niniwala po ba kayo na ang demonyo kaya niya i-possess ang tao? At may nangyayari po ngayon na ganoon. Hindi lang noon. Hindi lang ngayon, kundi noon may nangyari na. Marami po ang mga demon-possessed noon. Ang Diablo, si Satanas, yan ang layunin niya. Ang tao ay kanyang maposes. May kakayahan si Satanas na gawin yun sa tao dahil sa kasalanan ng tao. Pero, may kapangyarihan si Jesus para ang isang tao inaalihan ng masamang espiritu ay kanyang mapalayas. Walang kapangyarihan si Satanas sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po dito, pinalayas niya ang mga nadidemon possess, yung mga inaalihan ng masamang espiritu. Kanya ito itinabuhay. At sabi ng mga espiritu ng Diablo, ikaw nga ang anak ng Diyos. Sabing ganoon, ikaw ang anak ng Diyos. Sumisigaw yung mga masamang espiritong kanyang pinalayas. Katotohanan na si Jesus ay anak ng Diyos. Kahit demonyo, naniniwala sa Kanya. Sa panahon mo ngayon, marami pong tao hindi naniniwala kay Jesus na anak ng Diyos. Hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. At hindi naniniwala si Jesus ang pinadala ng Kanyang Ama sa langit. Pero isipin natin, ito yung mga sasamang espiritu, ito mga kampo ni Satanas, naniniwala si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi nga po sa isang salita din ng Biblia, naniniwala ka ba sa isang Diyos? Tama yan. Ang mga demonyo man naniniwala pa. Naniniwala nga, nanginginig pa sa libro ni Santiago. Even yung mga demonyo ay naniniwala pagiging Diyos ni Jesus. Ibig sabihin, ganoon ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Hindi lang siya nagpapagaling, kundi yung mga nadidemon possess, kanya pong kayang palayasin. Mga kapatid, tayo po ba ay nakakaranas ng karamdaman niyo? Ano po ba kayong karamdaman niyo? Ano po yung karamdaman niyo ngayon? Meron po ba kayong sakit sa puso? Meron po ba kayong diabetes? Meron po ba kayong cancer? Meron po ba tayong high blood? Meron ba tayong mataas na uric? O meron po ba tayong mga kidney stone problem? Marami po tayong karamdaman. Marami po tayong makalakad. Marahil yung ating paningin ay lumalabo. Maraming klase ng sakit. No? At kung ating titignan ang medisina, no? Kung meron tayong magazine ng mga medisina, no? Talaga makikita natin doon na maraming mga illnesses. Pero, kaya bang pagalingin ng Panginoon ang ating mga karamdaman?
Kaya bang gawin ng Panginoon yung ginawa niya sa biyena ni Pedro at doon sa mga taong nilapit sa kanya, pati mga nadidimong possess? Kung ang karamdaman ng mga tao noon at ang mataas sa lagnat ng biyena ni Pedro ay napagaling ng Panginoon Jesus, yung pa kayang karamdaman natin ngayon ay hindi na kayang pagalingin. Kaya bang pagalingin ng Panginoon ng mga taong nagka-COVID o may COVID? Kaya ba ng Panginoon na ang Delta variant ay kaya niyang pagalingin? Wala po imposible sa Panginoon. Kaya niyo po. Kahit nga po yung mga nadidemon possess, ay kaya niyang palayasin. Karamdaman pa kayo. Ano po ang ating application? Si Jesus ang ating manggagamot. Jesus is our healer. Sabi nga ng isang samahan. Totoo po yun. Ang Panginoon ay nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Siya po ay hindi nagbabago noon, ngayon ang nagpakailanman. Kaya niyang pagalingin anuman ang ating karamdaman. And siya ang protector ng ating kaluluwa. Kung kaya niyang pagalingin ang karamdaman ng mga tao, ang mga taong nagsuko ng kanyang buhay kay Kristo, ay aalagaan ng Panginoon ang tao na nagtiwala kay Jesus at tinanggap niya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Tayo bilang mananampalataya at na kay Kristo, hindi tayo kayang i-possess ni Satanas. Dahil ang nagmay-ari sa atin ay ang Panginoon Jesus. Naroon yung protection ng Panginoon sa atin. Naroon yung kanyang pagsama sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Anuman ang ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay, siya ang pinaka-greatest liar ng demonyo. Siya rin ay napag-usip, no? Marami siyang mga ginagawa sa tao para ilayo sa Panginoon ng tao. Pero salamat sa Panginoon, kung tinanggap natin siya, pinagtiwala natin ang ating buhay kay Jesus, hindi tayo kaya ng kaaway. Tayo magiging mapagtagumpay. Si Jesus ay may kakayahan, hindi lamang sa karamdaman, kundi sa mga taong naalihan ng masamang espiritu. Wala pong imposible sa Panginoon. Ating manggagamot at ating tagapagligtas at tagapag-ingat ng ating kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, kami pinagpapasalamat sa katotohanan ng inyong anak na si Jesus ay aming manggagamot. Pinapanalangin ko po ang mga nanonood ngayon. Marahil may mga may karamdamang taglay. Kayo po ang nakakakita ng kanilang pisikal na pangangatawan. Panalangin ko, Panginoon, kayo po ay magdala ng kagalingan sa kanila. Kung paano niyo po pinagaling ang mga tao noon at ang biyena ni Pedro, alam ko po, Panginoon, sa panahon ngayon, kayo po ay nagpapagaling. Ipuin niyo ang kanilang karamdaman, Panginoon. Ipadaman niyo ang inyong kapangyarihan para sa mga nanonood po sa amin sa oras na ito at humihingi ng kagalingan pisikal sa kanilang mga pisikal na Panginoon. Marahil may mga nanonood din sa amin, Panginoon, na talagang talunan marahil ng Diablo o ng Satanas. Panginoon, pinapanalangin ko po siya sa oras na ito. Hihingi niya ng tawad ang kanyang sarili sa iyo, Panginoon. Lumapit siya sa iyo, magpalinis siya sa iyo, itakwin niya ang kasalanan, tanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas, upang ang gawa ng kaaway ay hindi manaiglaban sa akin. Iyadalayan ko siya, Panginoon, sa oras nito. Kayo po ang umawak sa buhay ng nanonood na ito. Kung meron siyang mga dapat tanggalin sa kanyang buhay, na alam niyang ito ay galing sa kaaway, aking pong inuutusan sa pangalan ng Panginoon Jesus. O Diyos, sa inyong pangalan, siya po ay makakalaya sa gawa ng Diablo. Salamat, Panginoon, sa katagumpay na pinagkakagaw mo po sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan ng Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga araw na ito at ang mga nanonood po sa inyo sa online sermon ito. Salamat, ikaw ang aming dadakilayan at pupurihin. Ikaw ang aming tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil ngayon ay huling linggo ng buwan ng July, ipapanalangin po namin ng mga nag-birthday ng mga
celebrants ng July, marami po ngayon nag-birthday. Ipag-pray po natin sila, ipag-pray din po natin itong ating bansa. At ganoon din, ipag-pray po natin ang ating mga namumuno sa ating bansa. Sige po, sa ating pagwawakas at benediksyon. At bago po rin po doon, next Sunday po, sama-sama tayo muli sa katapatan ng Panginoon. No? This is our parang second year sa pandemic. Kasi last year, ganito rin po tayo. No? Pero may face-to-face po tayo next Sunday dito sa church. At meron tayong special guest speaker sa araw ninyo, sa linggo. August 1st, 22nd anniversary. Ipanalangin din po natin. Sama-sama tayo dito sa pagsamba sa Panginoon dito po sa Ezra Corner Abraham Street, Francisco Homes 2, Barangay Glaze po. Sige po, tayo po ay manalangin. Pinapanalangin, pinagpapasalamat namin Panginoon ang mga nagdiwang na kaarawan ngayong buwan ng July. Pagpalain mo sila Panginoon. Kasama na rin po ang iyong lingkod na nagdiwang ngayong buwan. At ang iba pa Panginoon sa mga darating pang mga araw na magbe-birthday this month of July. We pray, O God, na kayo po ang patuloy na magbigay ng nararapat na mga taon ayon sa iyong kalooban sa mga nagdiwang ngayong buwan na ito. Pagpalain po sila, ingatan na kanilang mga buhay, at makapaglingkod sila sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga kaarawan. At ganoon din sa mga nagdiwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, ang pagsasama ng mag-asawa ay aming pinapanalangin sa iyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigis, na may pagmamahalang, pag-ibig at pananampalataya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Salamat po sa mga nagdiwang ng kanilang anniversary na kasal. Dalangin din namin ang aming bansa, Panginoon, na umaharap sa ganitong mga krisis. Pray, marami po nagpipray matapos nito. Pero Lord, alam namin, ikaw lang ang magtatakda talaga nito. Paano niyo po ito gagawin? Hindi po namin alam, pero alam po namin kapangyarihan kami sa mga. Kaya po manguna sa aming Pangulong Duterte, sa mga nanunungkulan sa aming gobyerno, bigyan mo sila ng karunungan sa kanilang mga gagawin pagpapasya sa mga darating na araw. Lalo na po Panginoon nalalapit na State of the Nation Address ng aming Pangulo. Sa Monday, we pray, O God, for wisdom. We pray, O God, for your protection din at ano man ang kanyang sabihin, Panginoon, ito po ay makatulong sa aming bansa at sa mga mamamayang Pilipino, Panginoon. Salamat din po. Alam namin hindi mo pababayaan ang bansa ito habang inaantay namin ang iyong pagbabalik. Salamat din po sa iyong katapatan sa church niya Graceville Conservative Baptist Church na magdiriwang ng 22nd years anniversary, Panginoon. 22 taon ng iyong katapatan sa darating na linggo. Pagpalain mo po ang iglesia dito, Panginoon. Kayo po ang maitaas sa buhay ng bawat sumasamba sa iyo sa lugar na ito. Ang papuri ay sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. God bless you po.